Good evening sa tanan. Madong ninyo kung tingog. Okay, thank you. So, ato ang next nga topic kay related gyapon siya sa sa soil permeability. Mm. So, katong last time kay application and mostly pod sa sa kanang laboratory determination sa cake no. So this time atong topic is how about sa field no. So ang pagkuha ang coefficient of permeability. So natin ginakandak ng mga test. Pero kani pag kuha ni siya kanang mga dagko nga project na such as kanang irrigation may una na. So natin ginatawag nga kanang well pump test no. So magbuhat lang ka og kanang well no kanang balon. Ang source gud tubig. No? So duha na magud yang igo no. So aside sa naa sila source of water pod for irrigation. So pwede po nila gamiton as kanang mabalan nila kung pila ang kanang coefficient of hydraulic conductivity sa kanang ilahang lupa dira no silang farm. We call it one as well pump test or simply field test. So duha lang atong formula ani we have kanang formula para sa actually daghan na sila na pero sa kaning geotechnical duha lang na nato ang maagihan pero kung madto ka sa kanang mga water resource mga hydrology so ni mga formula tong uban types of aquifer. Anyway, focus lang ta sa duha. So, ilailaw sa nato ning aquifer. Ang aquifer kay kana na siya kanya no like di ba na makay ground surface dire na. So tawag na to ani kanang ilalom gud sa lupa kay aquifer na siya. In terms of kanang water resource engineering na term. Pero di ba katong last time yung mga different layers sa tubig. So, sa lupa, di ba? Ito yung mga different terms. Pero karon, sigat lang dyan, aquifer lang dyan. No? So, by definition, that plays an important role as a source of fresh water for urban areas and agricultural irrigation. Similar to a below-ground sponge, aquifer are the natural accumulation of runoff and precipitation. Mga ulan, mga baha, yung na. Below the surface, this runoff then percolates into crevices between rocks, silt, and other material. So we have four types of aquifer. The first one is the unconfined aquifer. Second one is confined. The third one is perch. Ay, ay. Brand out mo. Wala ko daw na naman. Ano napangin din. Anyway, ang then ikaw pat is the leaky aquifer. So kaning leaky nga aquifer kay napo na siya duha ka types na. Pwede gani sila tulo. So it could be leaky nga unconfined or leaky pud nga confined. Ang unconfined nga aquifer, that is the saturated geologic formation where the upper surface is the water table and under siya sa atmospheric pressure and the bottom surface is a confining layer. So muna ato ang unconfined. So kumbaga murag wala gud na sandwich ang lupa. Dili kanang aquifer kay kanang kuan na siya. Kaning kanang tubig dire. Di ba magulan. So ni tubig nga ma-accumulate. Tawag na to ana kay aquifer. So karon pag kani imong tubig kay kanang nagod siya dire like na siya confining units mo niya pasabot. Kanya kuan dayon ang isa kay upper surface is the water table which is mo ni. Di ba man ito ang groundwater table. Yan. So ang tawagan ni kay unconfined. Kumbaga kanina siya yung pasabot. So unconfined na siya. So recharge can occur over the entire
special extent of the aquifer and would increase the volume of water storage in the aquifer. So man sa mga kanang mga balon, no? Kanang sa mga bomba na sa bukid di na man. So mo man itong ginagamit no, like kay well diri so mga ko ang tubig dire no. So water table well na siya ang tawag. Kaso kuan man siya kanang pwede rin siya panlaba, panligo no, pero kanang pwede ko siya imnon pero dapat na mo agi sa siya og kanang mga filtering no sa mga sa mga purifying station gud. Medyo kuan lang po na siya, dili lang kay safe kung kanang duol gud sa mga okay lang kung bukid guro no kay gamay lay tao. So medyo di kay siya ma-pollute pero kanang sa syudad pollute ng gudaya na. Kay kung daghan tao, so meaning daghay basura. So ma-pollute siya. Daghay CR no. Di ba? So syempre ang tubig ana padulong jud dira no kay by gravity. So ma-pollute ni siya. So medyo ang confine okay ra pa ma-pollute gud gyapon ang confine. Pero dili jud siya praning unconfined no. Medyo polluted jud siya. Okay. So anyway, nga tong concern ni kay mga formulas naman ha. O definition kay syempre uso na ang objective types karon sa board exam. So the water table can rise or fall in response to the change in the water storage caused by recharge or pumping. So kanang recharge kana kung mag-ulan, so man recharge or kanang kung irrigation kanang kuan na no, magdilig sila no og tubig kanang farm. If there is homogeneous porous formation extending from the ground surface up to the impervious bed underneath, rainwater percolating down in the soil saturated the formation and builds up the groundwater table. So meaning kana siya. So that is your groundwater table. So this aquifer under water table condition is called unconfined aquifer or the water table aquifer. And well drained into this aquifer is called water table well kani siya. Sa mga balon. Okay, this is your water table. So mapod niya to ang kanang potentiometer surface. Kanang murag ko niya kanang pressure head no. Kanang ginatawag nila nga hydraulic gradient line no. So kung nay pressure, example nay pressure, so padulong siya dire na level. Okay, this one is your confined aquifer. So kung mapansin nimo na siya duha ka confining units na mura siya gipalaman ba na. So that's why mura gi-confine siya na from the word itself confined. So it is a saturated geologic formation that is confined at the top as well as the bottom by impervious or semi-pervious strata. The pressure on the formation is greater than the atmospheric pressure. So mas dako ang pressure diri sa ilalom. And hence the aquifer is called a pressure aquifer. Okay, pressurized na siya. So delikado na no. Ayun na. Namuli-li ka ba naman yung pressure no. Kabot ka man niya. Pressurized dire. Sibugan juga no. So muna yung naitabo diri sa ano kaning sa flowing artisan well. So when a well penetrates such a formation, the piezometer head or the water table will rise above the bottom of the surface confining layer but may not reach the land surface. So muna yun na ni. So bali ang kanang iyahang potentiometric na surface kani murag kanang kung murag hydraulic gradient line murag yun na ang style. Nya kana kung imong ground kay taman lang diri nya iyang need sa iyang pressure kay dapat diri kutob no base iyang pressure sa ilalom. So mahitabuan na kay kanang murag nay tubod no mahitabo no murag spring ba no so na siya. So mahitabo ni siya pag kanang kulang or mas baba ang ground surface kaysa sa mga hydraulic gradient line diri. Okay? So ingon na. So pag example kanin diri pressurized man ni kani pressurized ni siya nya kanin diri pud pressurized no kay confined aquifer man ni. Pero since ang iyahang kanang potentiometric surface is nara diri which is below sa iyahang ground surface.
So inig ko niya ni, inigkabot niya ni. So saka pag abot niya diri saka ang tubig na tama na pud na siya diri kutob. So dili siya mapraan ni nga magsibuwag ang tubig na. Kaya naabot man niya ang katong iyang potentiometric surface. So mo nang ginatawag nato nga artesian well. Kani kay flowing artesian well. So man ang difference nila no kanang based sa ground surface o kaning sa potentiometric surfaces. Okay? So we also call that one as piezometric head. So ang tubig kita man ni mo kung sabot na. So inikabot nimo ani kay piezometer tube nga ibutang dire. So ang pressure sa kataman dira pud sa imong piezometric head. Pero kung diri ka magbutang, diri ka magkabot, nya pressurize ni siya. So mo gawas ang tubig no kay abton man jud ani yang piezometric head. Okay. So aside sa confined, we have also the leaky aquifer. Um, it is a geologic formation that loses or gains water through adjacent layer. So it can be confined or unconfined one. So mahitabo lang ng leaky ug kanagong example na kay tubig diri sa unconfined aquifer no. Pag musip through na siya diri sa imong confining unit, then we call this one as unconfined leaky na unconfined aquifer kay ang iyang tubig kay musip through no. Kanang moagi siya ba na? So murag na leak nga nahitabo kay nga na iyang pasabot. So a leaky aquifer is called semi-confined aquifer. If the permeability of the confining layer side aquifer is called semi-unconfined aquifer. So balik kanin diri ana sa leaking apart. So kanin tubig diri sa imong unconfined kay mo sip through. Yan. So semi-pervious stratum siya. So makagi ang tubig bali na. So pag yun na, then we call this one a semi-unconfined aquifer. So ang unconfined aquifer jud is pwede ko siya mo sip through pero siguro dugay no? Possible mo dyan na kay lupa ang gapay. So anyway, very negligible ang sip through sa tubig kung unconfined na. So ang ganin diri kay medyo I don't know. Siguro kusog siguro dyan yung leak na. So we call that one as semi-unconfined aquifer. Pag ang leaky pod kay diri sa part diri sa may confined aquifer na so sip through pod siya diri like nakapalaman na siya confining unit. Pero kaning tubig sa imong confined aquifer kay mo mo lapos gyapon sa next na pod nga layer. Ayan. So sip through gyapon siya dira, then we call this one a semi-confined aquifer. So obvious pod no nga na word nga leak. So meaning na ni tagos no na tubig. Okay, the fourth one is the perch. Ang perch aquifer is unconfined aquifer in which the water table rests over a relatively small impervious or semi-pervious stratum, and this water table is above the main water table. If the impervious stratum is leaky, then the aquifer is semi-perch. Ano ko yung gay na? Pwede siya tulo, no? Leaky siyang unconfined, confined, or leaky siyang perch. So the water table of the perch aquifer is termed as the perch water table. So ang perch kay kanagong di ba naman kay confining units dire na. So karon kung nagod kay kanang another confining unit pa nga above sa imong water table. So mura na siya kanang murag I don't know bato guro na may mga cavities nga ginatawag nga inig mag-ulan. So kanang murag na siya tungod siguro sa kanang kanang pa-curve na. So murag na siya masalod ba nga tubig. So katong uban ulan nga part diri so katong moderate na dire no. Kana sila. Pero kung mag-ulan diri so nay tendency nga katong mga tubig nga ma-percolate kay masalod niya diri ba na. So kana nga tubig nga portion dira we call that one as perch aquifer na. Mao po niyang groundwater table man no. So we call this one as perch water table. Okay? So kung butas na pug kadira kay mo kuha na kag tubig niya, then we call that one as perch water table well. So para makuha nimong tubig diri. So syempre gamay ra yang makuha no.
So such water table occurs over alkali lenses in sedimentary deposits. So perch aquifer yield small quantities of water and are often exploited for domestic water supply in rural areas in developing. um, I think wala ko na ako na sumpay. Anyway, bisag di lang na. Basta the sense is kanang gamay lang imong makuha nga tubig dira. Kay obvious mo kaya na. Okay? So, mao to siya na ang mga different types of aquifer. So, ito sa calculation nga part. So, bali may tabuan kay nakay lupa na. Yan na. Nya, mo butas man ka na. So, na water table na. So, karon mo kuha kag tubig. So, mapansin niyo ang tubig kay kanang mo baba siya. So, gikan dire na. So, gawas na siya tubig dire na. So, nga na, yung tubig kay mo depress. Okay? So, bali, ang tubig kay na dire. Kagay na nato siya dire na. So, ang tawag na to ani kay cone of depression. And then, we call this one as test well. Then, natin ginataro ka na nga lahipod ng mga tubo. Purpose niya is para pang-observe lang. Like, para kabalo taon sa level na niya. Kay kabalo magudta nga na siya cone of depression. So, natay duha ka observation well na ginabutang. Dili na siya kanang duol jud kayo na. Pero sa mga kang diagram kay duol siya tanawon. Pero sa actual lagyon na siya na tag 100 meters, nga na ba na? Kay dapat layo pod no kay para kanang significant ang data nga yung makuha no kay kung dikit ra kayo di as nang duula ra yang so may itong layo siya. So anyway, mo na atong ginatawag nga observation well. So this one is your unconfined aquifer kay ground surface then may confining unit sa baba. So kato man siyang tubig niya. So we call this one as groundwater table. So muna to ang static water table. So ang tubig kay taman diri ana. So meaning na siya kanang gap distance diri na kani siya. Okay, kani observation buta nato iyahang distance r r1 nya kani kay r2. Kani siya. Nya na siya gap diri nga z1. Nya na pud siya h1 sa baba kanang height sa tubig. Nya kani kay r2 so na pud siya gap diri nga z2. So na siya h2 na pud siya h1. Bili kanang r ko na siya kanang radial distance so meaning kung imo na siyang drawingon sa imong entire area. Sample na kay entire area nga sa nang tong pen. Okay, dapat lang. Sample na kay area ngayon na. So imagine nga kuan siya kanang murag top view gud. Nya imong well kay na dire. So kanay imong R1 okay naman na siya dire no. This is your R1 so na dire imong observation well. So kanang imong makolek nga data diri makolek nimo nga data kay kanima no. Or dire kani baka na. So applicable na tanan sa kanang circular man na no. So meaning tanan elevation sa tubig dire kay the same data ani. So R1 so kana sila kay pareho na sila o kanang elevation sa tubig. Kanang within that kanang circle good. Kay cone of depression man so pa cone bali na siya. So kung na pug kay R2 so buta nato yung adrenal speakers na. Sige na. So buta nato na kay R2 dire. So this is your R2. So makolek nimo ang data niya either Z2 or H1. So applicable na sa tanan pod within sa iyang circle pod. So bali na kay R2 nga radius. So within R2 nga radius gikan sa imong test well. So nakay data na niya. Okay, so nga na ba? So maka-create ka ganang murag cone. So
So it's called cone of depression. Kay pa cone mo na siya. Okay, dili na siya sa kana lang nga dili siya pasabot nga diri alang jud na nga side no. Nya diri sa nga side kay dili pareho no. Dili nga na no. So pareho jud na sa tanan within sa yang peri-peri. Okay. So karon sa atong tanawon ning we have R itong i-derive ang formula ni. Pangalan nato nag H. So, di ba ang R kay gikan sa Teswell. Kanya ang H kay gikan sa confining unit nimo sa baba na. Kita pero so pangalan nato ni siya og kanang DH kanagong gamay lang jud nga difference sa H. Nya kani kay gamay pod nga difference sa R, dr. So atong hydraulic gradient is dH over dr. Diba? So meaning naka-DE siya na, differential equation. So the flow rate we know that is area times velocity where velocity is Ki. So may mo na siya ang I kay dH over dr man. No? So mo lang i-substitute. So kani atong i-consider na part kanila nga. Consider na na. So ako na siyang i-expand rin. No? So muna ito ang test well. And so nadila to ang groundwater table. Kanina siya bali. No? Kani. Kani below rin. So bali mo na no? Yan. So muna yung katong R. So we have the cone of depression. So pa-cone siya na. So bali ang tubig ipadulong nila na. So muna yung water surface. Okay. So karon muna tang gi-track gay na, di ba? Katong DH over DR. So this is R, DR, this is H, DH. Yan. Okay, so muna ni gay na. So kung siya i-substitute. Yan. So ang area ngayang kwaon kay di ba ang tubig kay all around man na sa lupa na. So bali mo sip through ang tubig perpendicular aning iyang lateral area. So may tabuan na kay call na to yung circumference which is the 2 pi r. Yeah, times na to sa yung height na which is h. So kumbaga ang area nga mosulod ang tubig kay 2 pi r h. Okay? So di ba mosulod ang tubig dira na. Okay, sige asa man ang ano. Di ba cone man siya pa 3D. So meaning sa tibok niya lateral area na mosip through ang tubig. Okay, so that's why ang area itong gamiton is the 2 pi RH. So karon ato na siya i-substitute diri sa ato ang formula. So may tabuan na kay okay, wait lang. Dili lang ta. Yan. So the area is 2 pi RH. So the rest kay muna ning dulaon o DE. So ako lang gi-uban si kani siya R over dr man na, no? R over dr. Nya ako siya i-balis dito sa Q. So matong mo siya og kanang Q times dr. Nya kanang R atong inaog no. So matong nanakoy Q dr over R. So kani siya Q dr nya divided by R tanan. So this way ngani. Nya giuban ako si 2 pi k nya h ug nya dh. So kung naman siya kanang separable differential equation. So karon ito na siya i-simplify. So ato na lang integrate para mawala ning mga differential dire. So integrate lang nato siya from radius 1 to radius 2. So kabalo man taning R1 ug R2 no. Kato na siyang distance sa mga observation well. And then okay, mo na. So nakay 2 pi k. So ato lang integrate si HDH. So integration of dr over r is ln r. Yan, kabalo na no. And then integration of HDH is h squared divided by 2. So di ba kung nakay limits nga upper limit ug lower limit, di ba ato man na siya ibutang diri minus kaning sa lower limit no. Kumaga upper limit minus lower limit na siya. So may mo siya ngani no. ln sa R1 minus ln sa R2 mo po diri sa imong h. So 2 pi k 1/2.
So kaning h ni mo diri mo siya i-substitute na kay h1 squared minus h2 squared. Ang 2 kay cancel out. Mabilan jud ta og pi k. So mo na tong formula. Or sometimes sa mga textbook ano yung ilahang ipakita na. Mo ito makita jud sa mga reviewers, sa mga textbooks. So mo yung formula in calculating the coefficient of permeability. Ayan. So pwede ra pod katong palinear na kaning gani. Ako ang ginagamit kay kaning palinear kay dali siya isulod sa utok. Q ln R1 R over R2 and then K pi H1 minus H2. Okay, mo to siya ang sa unconfined. Okay, napa na siya isa pa ka formula ano gi-derive. So, dili mo siya timan-an basta ka-memorize ka sa isa, memorize ang pagtunin mo. Katong ginatawag na to nga kanang transmissibility. Transmissibility. Anyway, kanya na lang. Okay, so na kay Q out which is equal sa Qn. So muna to ang Q out, no? Di ba naga-discharge ka og tubig. So na kay Q out. So drop na siya yan. Okay. So from cone of depression to horizontal groundwater table. So yan na nato. So butang nato mo na to ang T. So ma-derive na to ang kanagong formula sa confined aquifer. So bali considering this one, so bali natay thickness sa confined aquifer. No? This time mag-confined aquifer ta. No? So assume na lang nato nga napatay confining units dire. No? Di ba mao na siya. Kung yan siya unconfined, no? Pero kung himo na ko siya og kanagong confining units, so bali thickness lang gyud na siya sa confined aquifer. No? So matong gi-assume na ko nga T. Matong itong i-derive dire. So bali ang iyahang kanang di ba mosulod man ang tubig ana na. So ang iyahang lateral area which is the circumference times iyahang thickness. So 2 pi RT. So mora gihapon nga kanang style good sa pag-derive. Sabi nga ni siya na, this is your confined. So dili siya gakuha og tubig. So nagapon siya kanang decrease sa tawag na kanang water table. Okay, so ato na siya ipakita dire yan. So this is our test well, this is our piezometric head or the water table. So nakay edge, tapos nakay thickness ay mohang confined aquifer. So mo tawag mo kuha ka, mo pump out ka og tubig. Ayan. Okay. So nakay Q. So nakay mga observation well diri R1. Okay na po kay S1. Yan na po kay R2. Na po kay S2 na. So this is your H1, this is your H2. So ang hydraulic gradient mo gyapon dH over dr, the same kagay na. Flow rate mo gyapon KIA. So atong i-substitute si I. Anya katong area, di ba katong kagay na. Katong gani. So dira siya mo sulod na sa thickness sa imong aquifer. Confined aquifer. So bali mahimo ni siya og ingunanin na. So moro gyapon nga style no, QDR over R nya 2 pi k T unya DH. So moro na ni. So ato na siyang dulaon karon sa calculus. So naka-integration sa dr over r which is ln sa r1 minus ln sa r2. Tapos nakay 2 pi t. T is kanang constant na siya. Pati pod kaning k constant na pod na. So pwede na to siya igawas. So atong integrate lang kaning portion sa dh, di ba? Kung integrate mo ang dh kay h naman. So may mo na siya yung nanin na. So kumbaga na kay ln sa r1 minus ln sa r2 is equal sa 2 pi k t nya h1 minus h2. So muna tong formula sa confined aquifer. Okay? So
sa mga reviewers, sa mga textbooks, man itong makita nga dagway. Pero pwede ragot nga nila nga dagway. Okay, so medyo hassle no, ang okay raman pero hassle lang ang derivation. Okay, so summary. Okay, mag-solve naman din after ano na. So, unconfined aquifer, we have the coefficient of permeability. So, ang katimaan mo sa formula, yan nila. So, Q equals sa ln sa R1 over R2 equals sa K pi H1 squared minus H2 squared na. So, okay. So, ingon sila si Kwando ni. Napuntay ka ng transmissibility. Muna ko ingon, transmissibility. So, mo po na yung formula. So, na kay the same diri sa kanin sa left side sa equal sign. Ang mausab lang kay kaning diri na. So, na kay duha ka S1 minus S2. Katong S1 minus S2 kanina siya diri na. Kaning. This is your S1, S2. Ano siya. Tapos, ang T kay kanina siya. Wait lang. Dili na siya. Dili mo nga T. Ang T kay itong transmissibility. Kaya makita ko magdako nga T. Kuha na siya. Transmissibility na siya. So, wanang imong gipangayo din. So, masolve nimo ang kaning values, kaning T, transmissibility, using this formula. Anya ang coefficient of permeability using this formula. Usually, kana man ang mapangutana, no? Unsa ang coefficient of permeability o unsa ang transmissibility. So, sino po na siya timanan, no? Kay, si Kuan naman daw, si Queenie raman eh. Yay, si Queenie. So, si Queenie na siya. Okay, sunod na, no? Yun sa kanila si Queenie, no? So, si Queenie kay Inararo, no? So, okay, Inararo si Queenie. So, yaga-yaga niya. So, Inararo si Queenie. So, unsay giararo kang Queenie, no? Yung kifay, no? So, yung kifay na ni Queenie, bagay. Uy, bad wala, no? So, haha ng haha, no? So mo lang na. So, dali lang kita no? Sa ato lang timantaan niya, si Queenie kay giararo yung ano niya. Yung kifay. Let's see. So, anyway, mo na siya, no? So, Queenie, inararo yung kifay, na. Haha ng haha. So, dali kita timantaan. Kita gano'n na ito na kay Maragay man. Lain may minawan. So, mo na siya. So, pag-abot ni mo diri so manyak is katanan, no? So, aside sa iyang kifay, no? Sa giararo pod ang iyang dalawang dalawang suman, suman. Dalawang suman, grabe sa So, grabe, no? May karang gay na, kifay niya. Karon kay dalawang suman na, no? Subuha nga pa dali. Lain na kung kuha. Dapat na priso na niya, no? So, dalawang suso, no? fighter, no? So, fighter. Pang Valentine's kayo. So, mo na siya, no? Pero dili ni si Queenie niya, inyong classmate, no? Okay. Ato ta sa confined aquifer. So, sa confined aquifer, kung katimaan mo, yan yung formula, no? So, kabalo naman tani, di ba? Yan. So, si Queenie, inararo gyapon, no? Yung kifay, no? So, kifay. Okay, yan. Okay. Hahaton to, no? So, yan. Kanya, kaning isa, kay takot lang na takot. Yan. So, wala itong timanan.
Okay, so nga na naman. So formula base, actually kaning mga formula ha kay formula base na. Kaning mga ingani nga problem, formula base yun kayo. Di problema. Sige, solve tag problem. So bali diri 300 millimeter diameter well penetrates 24 meter below the static water table. Then after 24 hours of pumping, 69 liters per second, so the water level in the test well at 97.5 meter away from the center line of the well is lowered 0.54 meter, and in a test well at 33.5 meter away from the center line of the well, the drawdown is 1.10. So unsa daw ang rate of flow in cubic meter per day? Unsa daw ang coefficient of permeability of the aquifer, and unsa po daw ang transmissibility of the aquifer? So unang pangutana, tag-as kayo yang kanang problem. Nganong tag-as siya kay kan gud niya kanang gina-describe jud niya ba unsa niya tabo sa problem. Para ma-drawing nimo mo yung purpose. So bali na daw kay 300 millimeter diameter nga kanang main well nimo no, test well nimo. So gilubong daw ni siya 24 meter below sa imong static water table. Sa atong mga observation well, gi-describe ko niya no, sa distance ani. So the first one katong pinakalayo 97.5 meter. O katong pinakaduol sa imong test well. By the way, yung siya dito. At 97.5 meter away from the center line of the test well is lowered 0.54 meter. So sa 97.5 daw, na-lower daw ang tubig by lower 2 by 0.54 meter. Kunya sa kaning 33.5 meter away from the test well, center line of the test well, ang drawdown na ni, we call this one drawdown, 1.10 meter. So ang iyang pangutana, unsa daw ang flow rate in cubic meter per day. So sa first nga problem, kung naman siya, kanang conversion, imo lang i-convert si 69 liters per second sa cubic meter per day. Then kaning ikaduha kay ano na, formula based na. Sige, atong i-solve. So this one is 24 meters na. Diameter 0.3 meters. So natay pump, kuha na siya tubig, no? Pagawas na siya. So nga na pagawas kay 69 liters per second no? For after, sa kadlaw. Then natin mga observation, ano ni sila na, the drawdown, distance, drawdown niya. Okay. So the first one is conversion. So ato lang i-convert 69 liters per second. We know sa 1 cubic, di ba? 1,000 liters man na. So makancel out si liters. Ang kulang na lang nimo kay gusto niya nga unit kay cubic meter per day. So ang seconds na lang i-convert to days. So ang 3,600 seconds, that is 1 hour. Kanya ang 24 hours, that is 1 day. So mabinlan ka o cubic meter per day. So the value is 5,961.6 cubic meter per day na. So na siya mo ang answer. Pag coefficient of permeability, so the formula kay si Queenie Inararo na. So mora man ano, Queenie Inararo yung kipay haha ng haha na. Sige na lang yung formula. Sige timanan. So nakay timan gani ko no. Kalimutan yung formula ha no. So madumdaman ako si Queenie. Okay. So we have 5,961.6 ln. So R1 is ang ato lang timan na ni kay ang R1 is always dako nga number compare sa R2. So 97.5 divided by 33.5 na. Kuha lang jud kanang formula base na pi ang H1 di ba naman kay mga Z na kay Z1 na kay Z2. So meaning ang H1 kay 24 minus kaning imuhang 0.54 na. Muna kong type dire. Nya ang ako ang H2 mo nang 24 na to minus kaning 1.10 na. So mo po nang gi-type nato dire. So formula base, so na kay makuha nga 78.1 meter per day. Again, depende po na sa choices kung unsa iyang unit na. So kung napay lahi nga unit nga yang gusto sa choices, then i-convert ang po nimo.
Then to calculate the transmissibility, so wa siya na kontento sa Kify katana pong isa na. So kuini inararo yung dalawang suman kay third na. So duplicate lang nimo ni nya ang mulahi raman kay kanira man, di ba? Kaya this time kuha na siya kaning 2 pi tapos kaning 1.10 minus 0.54. So grabe ka na kanang formula base. So do taas ang problem again para ra magud kuan siya kanang ma-visualize mo problem, ma-draw nimo siya. Pero the nature dyan is formula base. So nakay 1810.1 square meter per day. So that is now your transmissibility. So ingon na lang ha. Ang unconfined aquifer. Okay, ito ta sa next type sa problem. Wait lang. By the way, no? Di ba nakabantay ka ng LN din? Kaya siya, na? So, di ba, kanang another, basta matingala lang po mo, no? Makakita mo kanang formula na dili LN ang gamit na nakalag. So, kung di ka mo gamit og LN, katong nakalag na siya, ang equivalent niya, katong 2.303. So, nang ibutan na order eh. Kani. 2.303 log. Ana niya, na? So, kanang 2.303 log, equivalent na siya sa LN. So, that's why, mas kuha po gamiton si LN. But the same value, kung magamit ka ani, pareho ga po value. 78.10 meters. So, mo po diri sa transmissibility na, instead na QLN, ang ginagamit sa uban kay 2.303 log. Sila mo katingala na, kay pareho na sila. So, the value is 1810.4 square meter per day. Pareho yung output. Kay, again, si LN man good is equivalent sa 2.303 log. Okay, how about pag confined aquifer ang problem? So, si-discarte ni mo ani. Ayan. So, mga problema ni niya, kayo na ni, no? So, tagas yung problem, kanang kapuyan pagbasa, no? So, a well is constructed to pump water from a confined aquifer. So, two observation well are constructed at a distance of 100 meters and 1,000 meters, respectively. So, water is pumped from the pumping well at a rate of 0.2 cubic meter per minute. At steady state, the drawdown is observed as 2 meter and 8 meter respectively in the farthest and the nearest observation well. Diameter of the test well is 1 meter. So determine the hydraulic conductivity K in cm per second. Determine the transmissibility in square cm per second if the thickness of the aquifer is 20 meter. And also determine the drawdown in the test well. Okay? So I think last problem guro ni, no? Para maka-study pa mo, no? Hindi nyo ko ma-time, no? Mag-study. So, ang akong i-discuss karon kay kanilang sa, no? Sunod lang ta mo banad o ganang walay quiz pagka kang yana nga simana, no? So karon hinay lang sa nato. Next week lang siguro ta mo banad pagayo. Okay, so kung ato ning drawingon nga problem. So, kabalo ta nga confined aquifer siya. Number 1, ingon siya og kanang confined dire. Si favor di siya maingon kung na siya ihatag nga kanang kabaga sa aquifer, rane. If the transmissibility determine the transmissibility in square cm per second if ang thickness daw sa aquifer is 20 meter. So, kung dili siya moingon og confined, nya ihatag niya ni matik confined aquifer na siya. Usually mo tanaw na magutag mga clue, no? Sa problem kung unconfined ba siya or confined. Okay. So karon nado kay test well dire. So natay piezometric head na yan na. So na siya edge. Wala siya gingon nga edge, wala siya gingon nga edge, no. Pero na siya gingon nga thickness sa iyang confined aquifer. So ang thickness niya is 20 meters. So napud siya diameter nga 1 meter. So
So ang flow rate kay 0.2 cubic meter per minute. Tapos ang mga drawdown kay 2 meters, 8 meters. Diameter sa test well is 1 meter. Okay. So nagapump di siya og 0.2 cubic meter kada minuto. So bali nga na. So karon natay mga observation well, ang distance sa mga observation well, ang pinakalayo kay 1,000, ang pinakaduol katong sa gatos. No? So sa 1,000 na siya drawdown nga usually katong layo gamay siya drawdown no? Kay syempre diba? Obvious kayo nga cone of depression man so kung isa tong layo siya tong may naigamay nga gap. So ang drawdown nato dire kay 2 meters so this one is 2 meters. Ano siya? And then sa kaning sagatos nga metro gikan sa test well nimo that is your R2. So napod siya height diri sa tubig. Ang drawdown mo tong 8 metros no. Buga na 8 metros. Grabe kalalom na. So nakay 8 metros. Then okay na unsa daw ang K ani, unsa ang P, ug unsa ang drawdown in the test well. So unsa daw ang kanigong diri gikan sa imong piezometric head unsa daw ning value ani. So ano magamitan. Okay, kung kuha na to ang gap distance, di ba na kay Z2 dire. Yan na kay Z1 no? So meaning ang difference nila kay 6 metros no? So kani nga difference is equivalent sa difference sa di ba H1 ang pud ni no? Yan kani H2 pud ni no? So meaning imong H1 minus kani imong H2 is equivalent sa 6 meters na kay H1 anya H2. So meaning kani siya is also 6 meters. H1 H2. So which is mo na tong gamiton para diri ang quantity no kaning H1 minus H2. So that is 6 meters. Okay, natay R1, natay R2, natay thickness. So masolve nato ni. Kay naman ta ni. This is also 6 meters. So this one is H1, this one is H2. So therefore this one is 6 meters. Okay, plug and play lang ta. Yan. So nakay Q na 0.2. Ln sa 1,000 over 100 over. Again, always greater. No? The same sa katugong kalat sa falling head test. Diba? Dako ang punto yung H compare sa nga nagapon niya kanang format. No? So 2 pi, ang thickness is 20, then 6 meters. So nakay 6.108 times 10 to the negative 4 meters per minute na kay ang unit biya nato kay cubic meter per minute. So meaning expected to be meter per minute ang unit sa K. Okay? So muna siya to ang answer. Next is transmissibility in square cm per second if the thickness of the aquifer is 20 meter. Okay, I think di-convert pa na ako na siya kaya choices mo gudaan eh. Kay naka cm, sorry. Gusto man niya diri kay cm per second. I-convert din na to. So ang ato i-convert na lang kay kasi minutes convert to seconds kay gusto niya seconds. So mo tong 1 minute over 60 seconds. Kanya gusto niya naka cm. Naka cm kani. So meter, isa ka meter that is 100 cm. So anyway, kani siya ug kani pareho lang. Just different units. So we have 1.02 times 10 to the negative 3 cm per second. Transmissibility, katong takot, no? Ang formula. So, after nimo makuha nimong K, which is mo ni siya, multiply na lang nimo sa thickness. Nya gusto man niya kay, di ba, cm squared per second. So, na ako'y cm per second, ang kulang na lang na ako isa pa ka cm, no? So, meaning, kanya akong 20 meters, dapat naka cm na siya. So, that's why, ako ang 20 meters, gitimes man ako 100 para cm tanan. So, nakay makuha nga 2.04 square cm per second. And the last one is unsa daw ang drawdown diri sa test well. Unsa daw ning diri. And so this one is pa curve no. Pero wata kabalo pila degree sa curve ani na. So para ma-solve nimo na ganiyon nimo siya na. So since this one is as in the problem,
So pwede kanina siya itong gamitan. Pili lang murag diba observation well na. Pwede nimo himo ni siya og observation well. So di ba naman tayo coefficient of permeability nga 6.108 times 10 to the negative 4 meter per minute na. Itong galing ani. Kani siya. So pwede na to na gamiton dire. So natay formula nga QLN, di ba? R1 R2. So this time ang ako ang pilion katong R1 R2 based to siya sa duha ka observation. Well, no? Pero since gusto nato kaon ning draw down diri so imo na lang nato og kanang test well pod kanang observation well pod kaning si test well dire. No? So murag kani bali nga piezometer tube o kaning test well ang imong i-consider. So may tabuan na kay ang imong R2 ang nasa taas, nya imo na mo ni og R3. Nya take note kani imong mga R3 ang manukad yun na siya sa center line sa imong test well, no? So meaning imong R3 is ang medium ang radius mismo sa imong test well, no? So kung nakay 1 meter, so the R3 is 0.5 meters. So muna imong gamiton. So nakay R2 na nakay R3, no? 100 over 0.5. Nakay Q which is 0.2 cubic meter per minute. Nakay thickness 20. So ang kulang na lang kay kaning imong H2 minus H3. So ato ang H2 kay kanina siya dire, kani di ba kay R2 man eh. So H2 ni siya na kanang tubig. Imong H3 kay kani. So meaning imong H2 minus imong H3 is equivalent sa imong S minus kaning Z2. Di ba? So this is your H3. This is your H2. So meaning, imong H2 minus H3 is equivalent sa S minus 8 meters. So muna imong gamiton diri So makita nimo na kay value sa K, so masolve nimo si S. Pag substitute nimo na. Sa tibutang dire. So na kay 0.2 ln sa 100 over 0.5 and then all over sa 2 pi, thickness is 20, nya kani S minus 8. Nya equal lang nato siya sa kani. So meaning ma-solve na nimo ang S. So using our calculator, the S is 21.81 meters. Okay, so mag-plunits unta ko, no? Kaso, na lang, sunod na lang, para maka-taas-taas sumuog ka ng time mag-study. So, tama na sa siguro to diri class, na? Para taas-taas sumuog time mag-study. Okay, so thank you, no? Thank you. So, dismiss na ako ang class. See you ugma, no? Sa ato ang group study. Okay, pwede na mag-leave na. Thank you.